Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madilim na umuwi si Freya Del mula sa pakikipagkita niya kay Bingbong ng alas 4 ng hapon. Nadatna niya si Kay at Glenda na naghahapunan. Alam niya hindi na siya hinintay ng mga ito dahil nag-text siya kay Glenda na hindi siya roon kakain. Kain tayo Freya, alok ni Glenda sa kanya. Hindi na, tapos na ako. Sinulya pa niya ang mga ito at saka umakyat na sa kanyang kwarto para magpahinga. Ayaw muna niya makipag-usap kahit kanino. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Naalala niya ang mga sinabi ni Bingbong kanina. Akala raw kasi ng daddy mo Freya, anak ka ng mommy mo sa ibang lalaki. Inaasikaso ng daddy mo ang business ninyo sa abroad na ipagbuntis ka ng mommy mo. Mga maling rumors ang dahilan kung bakit pinagdudahan ng daddy mo ang mommy mo. Ani Bingbong, ang sabi, naging magkarelasyon daw ang mommy mo at ang dating kasosyo ng daddy mo sa negosyo na si Joseph Aranciado. Were those rumors true? Tanong niya. Hindi niya naiwasang mag-alala. Ayaw niya masira ang pagtingin niya sa mommy niya. Umiling ito. No, gawa-gawa lang yun ng kung sino chismosa o chismoso. Nasa mga nito ang simpatsya sa kanya. Sadly, your dad believed those rumors. Hindi niya pinakinggan ang mommy mo. Pati ang kaibigan niyang si Mr. Aranciado. Hinawakan nito ang kamay niya na hindi niya namalayan nakakuyom na pala sa ibabaw ng mesa. Nagkaroon ng heart problem ang mami mo habang ipinagbubuntis ka niya ng dahil doon. Kaya na ipinanganak ka, hindi niya nakayanan iyon at namatay siya. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya sa pisngi. Sige lang Bingbong, just continue with what you're about to say. I'm okay, huminga ito ng malalim. Huli na nang malaman ng daddy mo na hindi totoong may relasyon ng mommy mo at ang kasosyo niya. So, alam naman pala ni dad, bakit galit pa rin siya sa akin? Sumisigok-sigok na tanong niya. Mataas ang pride ng daddy mo, Freya. Kahit sigurong sarili niya ay hindi niya masisi sa nangyari, kaya sayo niya isinisi ang lahat. Nadagdagan pa yun nang mamatay si Fidel. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi niya inakalang ganoon ang tingin ng daddy niya sa kanya. She was devastated, but she was thankful to know the truth. Ipinagpasalamat na rin niya nasa Maynila siya at wala sa Bicol na mga sandaling iyon. May pagpapasalamat niya rin na naroon siya sa kung saan man siya ngayon. Mas makabubuti nga siguro kung mananatili muna siya roon. Ngunit hindi rin niya napigilang mapaiyak. Kahit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng daddy niya, mahal pa rin niya ito. Kung may isang kahilingan man siya, iyon ay ang matanggap na ng daddy niya ang nangyari sa mommy at kuya niya para mapatawad na rin siya nito. Where exactly have you been yesterday, Miss Cruzat? Tanong ni Kay kay Freya. Naroon sila sa venue ng isa na namang concert ng mga ito. Kanina pa siya nakatayo malapit sa stage at pinagmamasdan ang mga taong unti-unti na rin dumarami para manood ng performance ng Nine Lives. I just met with a friend from Bicol. Nandito rin kasi siya sa Maynila, kaya na mag-text siya na magkita kami. Nagpaalam agad ako sa'yo, sagot niya. Totoo naman yun, dangan nga lang at hindi niya pwedeng sabihin dito ang buong details na pag-alis niya. Ganoon ba? Do your friends always kiss your cheeks when you meet them? Hindi siya nakasagot. Anong gusto ipagkahulugan nito? Sorry, pero hindi ko sinasadya makita kayo roon. I was having a meeting with the producers for an upcoming music video. Nang makita ko nandoon din kayo sa restaurant na yun, hindi na kita tinawag dahil mukha kasing seryoso ang pinag-uusapan nyo ng boyfriend mo. Hindi ko siya boyfriend, agad na depensa niya. Simpleng beso-beso lang ang kiss na iyon. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya magpaliwanag dito. May pinag-usapan lang kami importanteng bagay. I see, sandaling tumahimik ito at para nag-isip ng sasabihin. Kung nakita siya nito na nagdaang araw, sigurado nakita rin nito ang pag-iyak niya. Mabuti na lang at hindi nito inungkat ang tungkol doon. Freya? Humarap ito sa kanya
at hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang muka. She saw the questioning look in his eyes. May bahid din na pag-aalala roon. I don't know what your problem is, mahinahong sabi nito. Tama bang isipin niya nag-aalala ito sa pag-iyak niya? But remember that I'm here. Nabigla siya sa kasunod na ginawa nito. Hinila siya nito at niyakap ng buong pag-iingat habang marahang hinahaplos ang buhok niya. Hindi na niya napigilan ang sarili at napahagulhol na sa mga bisag nito. She didn't know how he could give her such comfort with just a simple embrace. I'm sorry, Kai. Nabasa ko tuloy ang damit mo. Ikukuha na lang kita ng panibago. Kakalasa sana siya sa pagyakap nito, ngunit hindi siya nito binitawan. No, just stay here, he said in a commanding voice. Kumalas ito para lamang hawak ang mukha niya at tinignan siya sa mga mata. My shirt is fine. And then he kissed her. Mabilis lang halik na iyon, pero may naramdaman siyang seguridad doon. Kung saan ang galing iyon, hindi niya alam. Muli siyang niyakap nito. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong ayos. Ang tanging alam niya ay nanganganib ang puso niya dahil batid niya unti-unti na siyang umiibig dito. Kung wala pang tumikim ay hindi sila maghihiwalay. Nalingunan nila ang iba pang miyembro na 9 Lives kasama si Bryce na papunta rin sa stage para maghanda sa pagsisimula ng concert. Wow, ang sweet naman. Kinikilig kami, ani Vin na may halong pangangantsaw ang tono. No Vin, we didn't see anything, sabi naman ni Denver. Oo nga Vin, wala tayong nakita. Hindi natin nakita si Kai na yakap ang PA niya. Hindi ginagawa ni Kai ang ganoon pare. Maliban na lang kung importante ang tao sa kanya, sabi ni Warren. Sa unang pagkakataon ay narinig niyang medyo mahabang sinabi. Ito ang silent type sa grupo. Ipinagpasalamat niya ang pagyakap lamang ni Kai sa kanya ay nakita ng mga ito. Oo nga, halos sabay-sabay pang sagot ng iba. Ramdam niya ang mga pasari ng mga ito pero hindi niya pinansin iyon. Kino-comfort lang naman siya ni Kai dahil batid nito may problema siya. Walang ibang-ibang sabihin ng halik at yakap na iyon. Isa pa, ayaw niyang umasa. She was emotionally hurt right now. Ang umasa may ibang kahulugan ang yakap at halik na iyon ay lalo lang makapagdadala sa kanya ng pasakit at kalungkutan. Back off dudes, sa wakas ay sabi ni Kai sa mga ito. Saka parang itinago siya sa likuran nito pero hindi pa rin inaalis ang isang kamay sa balikat niya na para makakaprotekta iyon sa anumang maririnig niyang sasabihin ng mga kaibigan nito. Huwag niyong isasali si Freya sa mga kalokohang nabubuo sa mga isip niyo dahil lang sa mga nakita niyo. Wow, protective? Tudyo na naman ni Vin. Kailan ka pa natuto mag-alala sa mga PA mo pare? Ngayon lang, bakit? May reklamo? Hindi niya inaasahang iyon ang magiging sagot ni Kai. Ang ibig sabihin ba ay pinoprotektahan nga siya nito? Wala naman at halos sabay-sabay na tumatango-tango ang tatlo habang si Bryce ay makahulugan ang ngiting ibinigay kay Kai. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin niyon pero ipinagwalang bahala na lang niya iyon. Hindi alam ni Freya Del kung bakit biglang gumaan ang loob niya kay Kai. Halos 1 buwan na rin mula na magsimula siya magtrabaho bilang PA nito at para silang aso't pusa kung mag-away mula noong unang araw pa lang niya. Kung noon ay nahihirapan siya, ngayon ay maning-mani na sa kanya ang trabahong ginagawa niya, lalo pa at hindi na siya pinapahirapan ni Kai katulad noong unang araw niya. Initiation lang daw niya iyon. Iyon ang sagot nito nang minsan magtanong siya kung bakit ganoon ang ginawa nito doon. Glenda, ako na maghuhugas nitong pinggang pinagkainan natin, sabi niya kay Glenda. Katatapos lang kasi nila mag-almusal. Naku, wag na. Baka magalit si Sir Kai pag nalaman nun na ginagawa mo to. Tanggi nito, maagang umalis si Kai ng umagang iyon. Pagkatapos magkape, ay nagpaalam na ito para mag-jogging. Hindi na siya isinasama nito dahil baka pulikatin na naman daw siya at mamroblema pa ito sa pagbuhat sa kanya. Alam niyang binibiro lang siya nito kapag sinasabi iyon, kaya hinahayaan na lang niya. Ito naman, para yan lang eh. At saka, alam kong pagod ka sa paglilinis kanina, kaya ako na lang ang maghuhugas nito. Kaunti lang naman ito eh, aniya kay Glenda. Sige na nga, mapilit ka. Basta, kapag nagalit si Sir Kai, ikaw nang bahalang dumepensa sa akin ha, natatawang tugon nito. Oo na, sagot niya. Siya nga pala, di ba sabi niya, magja-jogging lang siya? Bakit parang 2 oras na,
hindi pa rin siya bumabalik. Uy, ikaw ha? Namimiss mo ka agad si Sir. Nandyan lang sa tabi-tabi yun. Parang kinikilig pang sabi nito. Alam niya hindi lingid sa kaalaman nito ang sweetness na ipinapakita ni Kai sa kanya dahil na rin sa pag-aalala ng huli sa problema niya. O, ayan na nga siya. Lumingon ito sa gawin ng bintana kung saan tanaw ang gate. Ay, para may kasama si Sir. Suot ni Freya Del ang dress na ibinigay sa kanya ni Kai nang umalis sila upang bumili ng damit isusuot nila ni Glenda para sa party na dadaluhan nila ng gabing iyon. Noong isang araw, pagbalik ni Kai mula sa pagja-jogging ay may kasama nga itong bisita. Isang maganda at sopistikadang babae. Nang ipakilala ito ni Kai sa kanya, nalaman niyang ito pala si Anacel, ang dating girlfriend ng binata. Naramdaman niyang kumirot ng bahagi ang isang bahagi sa puso niya, lalo na makita niya kung paano ito titigan ni Anacel ng buong paghanga. At ngayong gabi nga, idadalo sila sa party na gaganapin sa bahay ng pamilya ni Anacel. Kasama sila ni Glenda sa inimbitahan nito. Malamang ay mahal pa rin ni Kai si Anacel hanggang ngayon. Napakaganda nito, kaya malamang na ganoon pa rin ang nararamdaman ng binata rito. Iyon ang nasa isip niya habang nakatingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Ano, maganda rin naman ako anang luka-lukang bahagi ng kanyang isip. You look gorgeous. Nagulat siya nang marinig ang boses na iyon. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang refleksyon ni Kai sa salamin. Nakatayo ito sa pintuan ng kanyang kwarto. Hindi man lang niya napansin naroon pala ito. Of course, maganda talaga naman ako. Lakas loob na sabi niya upang pagtakpan ang kabang nadarama niya. Hindi siya nagtangkang tumingin kahit sa refleksyon nito na nakikita niya sa salamin. Tumawa ito. Hindi ka rin mayabang, anito habang nakatitig sa kanya. Siyempre, nagyayabang ang tao kung may maipagyayabang din naman, 'di ba? Natawa ulit ito sa sinabi niya. Well, tama ka. At sa aspetong yun, marami kang maipagmamayabang. Naramdaman niya ang pag-iinit na kanyang muka dahil sa sinabi nito. Mukhang napadami ang blusher na niligay mo. Anito, alam nito na hindi dahil sa blusher kung bakit namumula ang mukha niya. Siyempre, minsan lang ako makipagsosyalan, kaya itotodo ko na ang paglalagay ng makeup. Kinuha niya ang makeup kit na iniligay niya sa ibabaw ng kama kanina at nag-apply ulit ng blusher. Sa pagkagulat niya, ay lumapit ito at kinuha sa kanyang makeup kit. Hindi na kailangan, you look perfect already. At alam kong sanay ka makipagsosyalan. Pagkasabi niyon, ay lumabas na ito. Ano raw? Tama bang narinig niya? Kinabahan siya sa sinabi nito. May alam na ba ito tungkol sa tunay na pagkatao niya? Ang lungkot naman mga kafelisidad. Kasi akala ng tatay ni Freya, hindi niya tunay na anak ang ating bida. Pero kahit lumabas na ang totoo, malayo pa rin ang loob sa ating bida. Pero teka nga mga kafelisidad, may alam na kaya si Kai sa tunay na pagkatao ni Freya? Kaya naman, abangan!